Ang pagbati ang aming ipinapaabot sa lahat po ng aming mga taga-subaybay na sumusubaybay sa ating programang Heal Thy Lifestyle. Kumusta kayong lahat mga minamahal? Nawa kayo ay madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan, mayroong malusog na pangangatawan at higit sa lahat, mayroong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Diomel Arsenal, na sa inyo'y bumabati. And of course, hindi po ako nag-iisa sapagkat dito sa programang ito ay kapartner natin palagi ang ating minamahal na Health Director. Walang iba kundi si Pastor XP Figalan. Pastor, good morning. Good morning, Pastor. May nagpapasalamat na ngayong umaga ay muling magkaroon ng pagkakataon na makadapampalad ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig at taga-subaybay ng programang ito. At ako'y bumabati po ng isang malusog na araw sa araw na ito, partner. Yes, thank you, Pastor. Kaya, mga minamahal, inaanyayahan namin kayo na samahan ninyo kami sa ilang minuto, 45 minutes ng ating pag-aaral patungkol sa pangkalusugan. Sapagat yan ang isa sa number 1 kailangan ng tao sa ating panahon na dapat natin na matutukan, mabigyang pansin para magkaroon ng panunumbalik ng kalusugan. Ano po? Of course, partner, ngayong araw na ito o ngayong buwang ito ay ating ipinagdiriwang ang Health Month. Ano po? Kaya saktong-sakto ang ating pag-uusap. Kaya dito sa ating i-discuss ngayon, ito yung pinaka-buod o topic na pag-uusapan at pinag-uusapan sa buong isang buwang ito ng October. May kinalaman sa health. Ayun. So, ang October ay Health Month. So, we are celebrating, mga minamahal. At napakaganda nito sapagkat mas masarap mag-celebrate pag healthy. Yan, pag malusog. Sabi nga ni Pastor Joel Romero, mas maganda pagka healthy, sexy, and pretty. Pero mga minamahal, bago tayo magpasimula, of course, kami nakikiusap, pakishare po nitong ating live. Ano po? Share nyo po sa inyong mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kaibigan, at sa ating mga lokal na iglesia para sila din naman ay makinabang sa ating pag-aaralan ngayon. Nasa episode 4 na tayo mga minamahal. At before we start sa ating discussion, ay tayo po muna ay manalangin. Hilingan natin si Pastor XP. Okay, let's pray po. Amang banal, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord. Papasalamat po kami sa buhay at kalakasan, kalbuting kalusugan na patuloy niyong ipinagkakalob sa amin. Yes. Kung kaya nga't sa oras na ito ay muli po ninyong pinahintulot sa amin at pinagkalooban kami na muling pag-aralan ang mabuting kalusugan. Salamat po sa inyong kagandahang loob. At hanggang sa mga oras na ito ay patuloy po naming nararamdaman at nararanasan ang inyong dakilang patnubay sa bawat isa. Magpatawad po ang aming nagawang pagkakasala at pagkukulang sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen at amen. Mga minamahal, ang ating pag-aaralan ngayon ay may kinalaman sa restoration, Pastor. Restore. We are in our episode 4 na kung saan ay pagka sinabing restore ay magandang pakinggan sapagkat it talks about kapag ikaw may sira, kailangan ipanumbalik. Sa Biblia, Pastor, maraming beses yan binanggit yung salitang restoration. Ang ating mundo ay nasira dahil sa kasalanan. And the Lord wanted us to restore. No, di ba? Kaya merong redemption. May pagliligtas. Ano po. At tayo na mga tao, nagkakasakit dahil sa paglabag sa mga batas pangkalusugan. At ang gusto ng Panginoon, ma-restore tayo, Pastor. Kaya ang ganda na, I like your topics, yung mga title. Una, fit to lead, ayan, mga ganyan ba, no? Ay talagang ganda. At ngayon naman ay restore. Ang ganda, mga minamahal. Pagka ang isang tao, Pastor, ay merong dumi sa mukha, anong ginagamit niya para makita? Ayan. Ay, salamin, ano? Okay, salamin. Bakit mahalaga at kailangan ang salamin? Yes po. Actually, isa sa ginamit natin para sa introduction natin yung ilang beses ba tayong tumitingin sa salamin. Yan, oo nga. Pagka bagong ligo. Ay bagong gising. Bagong gising, o kaya bago matulog. Merong mga ganyan eh. Ngayon, merong survey na ginawa. Mula doon sa mga bagong henerasyon patungo sa mga matatanda. Yes. Ang tawag sa kanila ay Gen Z.
Gen Z. At yung isa naman ay Gen Zer o Xers, parang ganon. Opo. Ito'y para sa mga matatanda at para sa mga bagong henerasyon. Yes, oho. Ngayon, pag tingnan natin 1 to 10, doon sa mga Amerikano na sa mga kabataan, sino ba at sa mga matatanda, sino ba ang mas mahilig tumungo sa salamin o kahit tumingin sa salamin? Oo nga, oo. Okay, na pag-alaman na sa ating henerasyon ngayon ay mas sa kanila, sa atin din, ay mas mahilig ngayon ang mga kabataan tumingin sa salamin. Oh. Kasi saan nga ba dito yung 1 to 2 nasa 29%, yung 3 to 4 ay nasa 33% na malimit doon na tumingin sa salamin, at yung 5 to 7 ay 19%. Pero pagdating to sa 8 to 9 to 10, ito yung mga medyo may edad-edad na, parang hindi na masyado silang kumbaga mahilig na tingnan ang kanyang itsura sa salamin. Pero sa ngayon dito ay napakahalaga po na tingnan na kahit na tayo umidad pala partner ay maganda ring tinitingnan talaga lagi natin din yung ating salamin. Huwag na tayo makakalimot. Ating mukha, oo. Ang ating mukha. Kaya nga ako sa opisina meron akong salamin. Ganon? Kasi gusto kong makita din lagi ang itsura. So siyempre, kailangan nating makita kung ano ba ang itsura ng ating mukha. At kung may dumi, ay napapahinat at nare-restore natin uli yung mga itsura natin, napapaayos natin para pagdating natin sa ating mga kaibigan, medyo iba naman ang confident ka sa pating. Yan, presentable. Yes. Ano ba, may biglang dumalaw sa iyong office. Tapos may mga dumi-dumi. Ay pangit naman kung ang bisita mo, Pastor, may mga dumi-dumi ka sa mga ano, di ba? Kaya nga, mahalaga din pala yung Pastor. Ano. At, kaya lang di Pastor, mahirap din naman na gugulin mo na ang panahon at oras doon sa salamin. Oo nga. Merong mga nangyayari ngayon na napakatagal umalis. Lalo na't pag kami pupuntahan ka, mayroon kayong as appointment, abay, minsan nakakainip din magantay sa partner. Ano? Hindi rin maganda palag, halos ayaw naman ang umalis sa salamin. Hindi rin maganda namang kanyon. Kasi parang pagka naayos na, hindi pa sila tawag dito, yung satisfied, hindi pa kumbinsido. Balik na naman. Kung ano mga pinaglagay ganyan. Sabi ko nung aming teacher, pinaglalagay sa mukha yung mga chinchanso, mga uling. Mga uling. Kung ano na mga inilagay dito, so hindi naman magiging correct. pangganda. Kaya nga, mahalaga rin na sa araw-araw na buhay natin, chine-check ng maayos lang, hindi naman 10 beses o ilang beses. Pero karamihan nga sa mga kabataan, halos hindi lang 10 beses na tumiting sila. Kasi gusto nilang confident sila sa sarili. Yes, opo. At laging presentable. Nakakasawa rin pagka tingin ka ng tingin sa salamin, itsura mo rin yun eh. Kaya nga, itsura. Opo. Pero mayroong biblical meaning, Pastor. O may mga biblical na binabanggit. Na sa banal na kasulatan, mga verses patungkol sa salamin. Yes. Kumbaga, ikinukumpara. Halimbawa, nakapakinig na tayo ng maraming mga information. Mga aral. Ay may sinasabi, basahin nga natin. Bago natin himay-himayin niyang restore. Ano po? Ang sabi rito ay, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita, ibig sabihin ay nakikinig sila. Nakikinig. Natutunan na nila. Correct. At hindi tagatupad. Ibig sabihin, hindi na i-apply yung napakinggan. Siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Parang ang ganda ng pagsasalarawan na ito. Sakto talaga, no? Yes. Verse 24. Ang sabi ganito. 24. Okay. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. So, ang nangyari pala, Pastor. Maganda pa ito, maganda. Yung tagapakinig, laging pakikinig, ang ganda ng mga tinuturo ng sa lifestyle, sa health. Sa health. Pero hindi na i-apply. Ang sabi dito ay parang isang taong tumitingin sa salamin, nakita yung kanyang mukha, hindi niya nakuha yung dumi. Umalis na lamang niya, nakalimutan niya ano yung kanyang katulad. So mahalaga pala, mga giliw na mga taga-subaybay. Yes po. Bago himay-himay ni Pastor XP yung ating pag-aaralan ngayon, na may apply yung anumang mapakinggan natin. Matutunan dito na makapagbenepisyo at makatutulong sa ating pangkalusugan. Mahalaga pala i-apply, ano? Yes. At ito po, Pastor, ay actually yung salitang restore ay may dalawang kahulugan. Rest
and store. Kaya pag tingin natin, ano ba itong rest? Aba, may malaking kinalaman ito sa tinatawag nating divine pause that heals. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagpahinga, Apo. at tiningnan mo yung sarili mo, abay, hindi ka na pala dapat masyadong mag-overtime ng trabaho, kailangan mo magpahinga at sa lahat ng bagay, kailangang i-moderate mo. Yes. Ay, ito pala yung pagkakataon na ito-ito yung nanunumbalik. Yan. Kaya yung restoration, especially ng ating mga himayman ng ating katawan, yung mga muscles man yan, mga litid man yan, o ano man sa part ng katawan natin, ay nagkakaroon ng panibagong reaksyon o lakas. Yes. Dahil lang sa ginawa nating pahinga. Na-refresh, Pastor. Na-refresh. Halimbawa ay nagtatrabaho tayo araw-araw, lalo pag sa office, maraming sakit sa ulo, maraming mga trabahuin, ay napapagod tayo. Na-stress tayo, napapagod, maging mental o di kaya sa ating physical. Ang Diyos matalino eh. Nagbigay siya sa atin ng 1 day, yung 7 day, para makapagpahinga. Kaya Ma-stop naman ikaw doon sa pagtatrabaho, lalo pagka ikaw overwork, o ikaw ay workaholic, ay talagang maganda pala na sundin natin sinasabi ng Panginoon. Kaya nga may kinalaman dito sa aspeto natin, no, sa mental na kalagayan, sa ating tinatawag na physical and social and most especially sa spiritual. Yes. Kaya pagdating sa spiritual, napakalaga din talaga ng rest. Kaya ang Diyos na lumikha ay alam niya kung ano ang kahinaan natin. Yes. At hindi tayo po pwedeng katulad ng mga hayop na sila pwedeng hindi magpahinga, no? Pero sa atin ay pero kahit ng hayop nagpapahinga pa rin. Yes. Halimbawa, kalabaw. Kalabaw. Sa amin, pag nag-aararo yung tatay diba? ko, yung kalabaw, pag humihingal na, lumalabas na yung dila eh. Ay, kailangan mo ipagpahinga. Opo, pinapaliguan doon sa tubig na may putik. Kung sila nga nangangailangan, how much more yung ating katawan? Yung makina lang, Pastor eh. Tima. Yung makina, pagka tuloy-tuloy ang gamit at hindi na pa, nag-overheat eh. Nag-overheat eh. Pala mo, sasakyan. Pagka walang pahinga yan, layo ng biyahe mo. Correct. Gulat ka, bakit ito hindi na maka... Diba? Ay, Kaya sa loob ng isang linggo, sa 7 days a week, ay binigyan talaga ng Panginoon tayo na sa isang araw na yon, magpahinga talaga. Yun yung tinatawag ng spiritual aspect ng ating tinatawag na heals. Heals, ano po. Pagdating doon sa divine rest na tinatawag. At yung kasunod naman, yung store, ito yung tinatawag na divine provision that sustain. Wow. Ibig sabihin, ay para magawa mo ang maghapon, maka-action ka ng maganda at reaksyon o gawa na kaya mong tapusin, ay sapagkat nagkaroon ka talaga ng, kumbaga, inisip mo na kailangan kong ma-accomplish ang buong lahat na maghapon sa aking gagawing pagpapahinga. Ayun, ang ganda, Pastor. So, Kaya nga. yan po yung dalawang pinagmula ng restore. Rest tsaka store. Ngayon, itong restore, Pastor, atin itong himay-himayin. Yes, Opo, para, ano bang mga abbreviation nito? O ano bang mga kahulugan nito, mga acronym na ito, na malaman natin? Maganda siguro, Pastor, pakita din natin muna yung bago ako himahin natin yon, yung aklats na makikita natin sa Matthew 11:28. Sige nga. Okay, ito lagay nakalagay natin sa screen, mga kapatid. Para makita din natin yung talagang tunay na kahulugan ng biblical point of view ng tinatawag nating restore. Yan. At ito ay nasa Sabi aklat yan. ng Matthew 11:28. Sabi ito diyan. ang sabi, Pastor, Opo. lumapit kayo sa akin. Yan, may invitation. Yes. Kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ng kapahingahan. Ganda. Pero talaga yung spiritual na aspeto na yon ay sadyang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ngayon, itong restore na sinasabi natin ay napakahalaga po yan. Yes. May tinatawag tayong ito yung best investment ng ating kalusugan para maabot natin yung kayamanan ng ating kalusugan. Yes. At ngayon, kung iisa-isahin natin itong tinatawag nating restore, ay iisa-isahin natin. Yung unang letra ay tinatawag nating R, reflect His image. Wow, ang Pag ganda. sinabing reflect His image, God created human. At kayo, ang sabi doon, yun ay kaakibat nun, ang pagka-create sa atin, Pastor, ay katulad natin siya na hindi lamang sa pamagitan ng identity o purpose, kundi binibigyan tayo ng dapat ang whole body natin ay makagagawa ng magandang reflection sa mga nakakatingin sa atin. Ayun. Po, yun ang isa doon. At saka,
At bilang stewardship, isang katiwala ng ating pangatawan na binigay ng Panginoon, dapat tayong mabuhay, living well as a form of honoring God. Kaya lagi nating papahalagahan ang Diyos ang siyang may mahalagang kaloob nito sa atin. At ang sabi dito, respect the body, personal accountability, and sacred health. Ayun. Kaya pag iningatan mo pala ang kalusugan, ito ay isang paraan din ng pagsamba. Opo. Sacred health, yun ang sabi ng Opo, at ating pagbigay pag-aaral. luwalhati, ano? Yeah. Maunawaan yan, Pastor, lalo Yes, ng mga taga-subaybay. Kasi yung letter R sa restore ay reflect His image. Yes, Pastor. Oh. Yung reflect His image, dapat makita nila bakit we must reflect His image. Yeah. Kasi we were created in God's own likeness and Yes, image. Opo. Pag naunawaan ng mga tao, hindi pala tayo nilikha ayon sa wangis ng unggoy. O sa wangis ng kabayo. Nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. Kung kaya ipinaalala mo doon, Pastor, sa binanggit mo kayo na sa bawat ginagawa natin, dapat ang image ng Panginoon should be seen in us. Makita sa bawat isa sa atin. At pangalawa, ay bilang katiwala, dapat ang katawan natin maingatan at mabigyang luwalhati ang Panginoon. Yes. Opo, At saka, mahalaga. Pastor, yung masave natin yung health natin, sabi dito, God-saving health, sinasabi dito, physically physically. Physical. Para to survive yan. At hindi naman talaga katulad tayo ng, kumbaga, hindi na magkakaproblema, hindi na magkakasakit. Opo. So, ang sinasabi dito, para may survive natin yung kagandahan at kaayos ng God's image, as a human being, ang sabi dito ay, need plant-based foods. Aba, ang ganda, no? Kailangan natin ang ipapasok natin sa ating katawan ay talagang ang original at ang kanyang ipinapayo lagi ay ipasukan natin ito ng mga Original diet, and foods. Yes, At siyempre, kailangan daw natin ng sunlight, clean water, and then exercise, at yung lahat ng mga problema na maaring dumating sa atin na hindi naman natin maiwasan, madali nating ma-overcome. Ayun, ang ganda. isang kagandahan. So, ang ganda ng payo ng Pastor, no? Yes, Yung plant-based na mga pagkain. So, maganda pala lalo pagka sarili mong tanim. Yes, Makasiguro ka walang chemicals eh. Kaya nga. Diba? Oo. Tsaka, iba yung nutrients na makukuha mo kaysa doon sa mga meat na mga nabibili. At mentally, pagka yun ang naipapasok natin sa katawan natin, of course, gaganda ang kondisyon ng ating isip. Yes. Mentally good at kumbaga Physically fit. physically fit. At pag ito daw ang ating nagagawa, yung ating isip ay madaling magkaroon ng pagpapatawad, forgiveness, at yung trust, divine power ay nasa iyo. Yung resilient, yung kalakasan, sa anumang mga bagay na usapin na ating na-encounter, ay madali mong magawa. Correct. At mabigyan ng mapansin. Opo. At pagdating nga doon sa spiritual na kalagayan, to restore yung image ng Panginoon, dapat pakakitaan ka ng Panginoon. Una, ikaw ay mapanalanginin. Wow, prayerful. Ma-prayerful ka. At laging nagme-meditate, Pastor. At katulad ng ating binabasa, sabi tayo, laging nagbabasa tayo ng kanyang salita. Ang God's Word, yes. Sapagkat yung biyaya ng Panginoon ay laging nandyan, suklian naman natin ng ating pong pagpapahalaga at pagkilala sa Kanya. Tama. Kaya pala sabi doon sa 1 Corinthians, whatever you do, kumakain ka man, umiinom, ano man ang iyong ginagawa, do it for the glory of God. Yeah. Talagang ibig sabihin ay, it always brings glory to God, ano man ang ginagawa natin. Yes, sapagkat tayo ay create ayon sa wangis ng Diyos. Dapat lahat ng ginagawa, pati sa ating katawan, dahil ang Holy Spirit ay manahan sa atin. Pero pagka nagkasakit tayo, sinisira natin. Hindi na. Kaya nga sa payo ni Mrs. Ellen G. White, doon sa kanyang sulat sa Councils on Diet and Foods, sa page 20, ito yung pahayag niya, partner. Sige po. Ang kalusugan ay pinahalagahan. Yes. Ito ang pinakamahalagang pag-aari. Walang ibang makakahigit sa anumang kalagayan o kalagayan kapag nagkaroon ka ng mabuting kalusugan. Yun. Kaya nga doon sa image na ito na ibinigay ng Panginoon para yan ay consistent, makagawa ka ng talagang makapagbigay luwalhati din sa hindi lamang sa paligid, sa taong nakatingin sa atin. Of course, una sa lahat ay yung nagbigay sa atin ng buhay at kalakasan. Amen. Ating Panginoon. Kaya maganda yung binanggit ni Mrs. White, Pastor, na wala nang higit pa na mabigyan natin ng halaga yung pagiging malusog. Yes. Kaya pala binabanggit ng WHO that health is wealth.
Wow. Ang kalusugan ay kayamanan. Ito'y puhunan kasi. Pag ang tao may karamdaman, you cannot work. You cannot praise God. You cannot serve God. You cannot do whatever na gusto mo kasi may sakit ka. Yes, opo. Yun ang puhunan eh. Pero kung malusog ka, pwede ka makapagtrabaho. Pwede ka makapaghanap buhay. Pwede ka makapagtulong sa kapwa, makapaglingkod sa Diyos. So malaki ang epekto kapag ang isang tao may karamdaman. So mahalaga pala maingatan kasi ang kalusugan ay kayamanan. Opo. Isa pa gusto kong iparating at ipaalam din sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay at mga kapatid. Ano po na ngayon ay nakasubaybay din sa atin. Sabi ni Mrs. Ellen White din sa Selected Messages Book 2, page 384. Opo. Ay be proud that you are Seventh-day Adventist. Amen. Ang ganda, no? Kaya sa ating mga nakikinig ngayon mga Adventist o doon man sa ating mga kaibigan, hindi ko naman ibig sabihin ay May pagmayabang. pagmamalabang yun. Pero tinabanggit dito, Magkaiba kasi, Pastor, may pagmalaki mo kaysa may pagmayabang. iba yun. Oo. Kaya kasi po, nakita natin na ang church ng Adventist ay meron tinatawag tayong gift of health. Wow. Kasi Complete. halos kung titingnan natin yung ating pag-aaral at doktrina dito, meron tayong talagang nakahanay dyan na lahat ng bagay ay kung pwedeng gawin, ay gawin natin sa ikaluluhati sa ating mahal na Panginoon. Yes. Mahalaga yung nakita natin. Holistic, Pastor. Yes po. Yes, opo. Kaya ang ating mga nasa government o nasa mga ibang institution ay gusto-gusto tayo makapartner kasi nga nakikita nating mas yung sitwasyon at kalagayan ng pag-aaral ng Seventh-day Adventist ay talagang yun yung pagang nakikita na hindi naman perfect sabi natin. Pero sa tingin ko, Pastor, ay mahalagang bagay din na ipagmalaki din natin yung ibinigay ng Panginoon para sa atin. Yes. Na kalaman tungkol sa may kinalaman sa mga Correct. At hindi lamang basta may pagmalaki, Pastor, may pamahagi. Yes. May share. Opo, dahil napakahalaga nung kaya reflect His image eh. Ang ating Panginoon ang nag-share sa kanyang love sa atin. May share din natin. Lalo na ang about sa health. Opo. Kasi tayo ay meron tayong program na tinatawag na Wheel of Health program. Opo. Yan ay tumutukoy sa pag-aaral na may kinalaman sa individual, sa family, sa ating mga paaralan, sa school, sa mga estudyante, Opo. sa atin pong mga community na nasa paligid natin, at doon sa mga taong talagang hindi talaga na-educate ay sinisikap nating maabot. Alam mo, kararating lang namin kagabi. Opo. At natutuwa ako noong unang araw na bumisita kami doon sa ating mga kababayan at mga kapatid na mga nitibos sa Paluan, Occidental Mindoro. Nagbigay tayo ng mga good reliefs. Talagang good reliefs sa partner kasi may bigas, may mga Grocery. First aid na mga gamot na kalagay din doon. Opo. Mga pagkain na malulusog ay ipinamigay din natin. Nagkaroon sila ng parang 100 plus na naibigyan natin ang pasasalamat doon sa isang public school na tinawid pa namin yung ilog, partner. At pagkatapos ay biyahe uli kami, nagkaroon tayo ng pagpunta doon sa kabilang probinsya sa Oriental, doon naman sa napakalayong lugar din ng San Vicente, ay nagsagawa din tayo ng gift giving doon at marami na bibiyana. Nakita natin na itong mga kapatid natin talagang sila'y dapat talagang ma-educate at matulungan din. Dahil sino ba naman ang talagang tutulong sa kanila? Yes. Kaya mahalaga po yung bukod sa pinapahalagahan mo ang sarili mo at pinasasalamatan mo dahil ito ka, na binigay sa iyo ng Panginoon, dapat pala ay meron ka ring gagawin sa iba para masigit mong makikita at mapapalagahan ang kabutihan na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya mahalaga pala Pastor Yes, opo. ang health ay mabigyan talagang pansin, ma-educate ang mga kabataan, mga bata pa lamang, ma-educate na. So, para lumalaki sila, maisip nila, mahalaga ang mahalaga. health. Ang pangalawang letra ay letter E. Ang una, letter R, na reflect His image. Pangalawa, ito maganda talaga eh. Apo. Letter E is eat to live. Wow, ang ganda, no? Kumain ka Para mabuhay. at mabuhay. Oo. Kasi, Mahirap naman kumain hindi mabuhay. Ano? oo nga. Tsaka, pahit naman nabubuhay ka lang para kumain. Kumain, no? Wala lang ibang gagawin, kundi kumain na kumain. Pag sinabing eat to live, ay siyempre talaga, pangunahin ditong ni-recommend ay healthy food. At ang healthy food ay hindi daw isang burden. Ibig sabihin, hindi ito pabigat. Kasi kahit saan man lugar,
kahit pa kung sasabihin, mga katwiran ng iba, mahirap yan, mahirap namin gawin yung ganyan. Opo. Pero sabi ito, hindi daw dapat maging pabigat. Kasi nga, pag naging pabigat sa atin yung mga pagkain ito, ay di parang dinidenied mo na rin sarili mo ay masumpungan mo na ikaw talaga magiging malakas. Yan, opo. Kasi ang sabi dito, yung plant-based diet ay biblically and scientifically sound. Scientifically sound. Ibig Yes, sabihin, opo. talagang yan ang number one at pangunahing inire-recommend Yes, pag yan ang yes. pinag-uusapan Opo. natin. At dapat tayo ay hindi lang din doon nakapokus. Hindi lang doon sa pagkain. Nasabi ito, mahalaga yung gratitude, yung ikaw ay masaya, na ginagawa ito. At mai-share mo talaga yung legacy mo na ikaw talaga ay kumbaga, nasusunod mo sa, hindi naman lahat, pero Yes. nabibigyan mo ng pagkakataon na sundin yung nais ng Diyos para sa iyo. Amen. Yun po ang Amen. pinakadun- So, At- eat to live. Yan, kaya- so, we have to choose Yes. what food we eat. No? We're going to eat. Dahil, unang-una, kapag kakain ka lang ng kain, tulad sa ating panahon ngayon, tama naman yun na eat to live. Kumain tayo para mabuhay. Kaya, kung ano pumapasok sa bibig, hala, isubo. Oh, yan. Madelikado yon. Kasi merong isang pamilya namatay, kumain ng palaka eh. Paano man yun? Opo, yan, Diba? yan ang nangyayari pa So, kaya nga, iingat talaga. mag-ingat tayo. Pipiliin. Oo. At yung nirecommend dyan, ay mga healthy. food. Yeah, Kaya ngayon, healthy foods. yun ang kaya tinatawag na eat to live. So, Yes. meron ng binabanggit sa awit 34 verse 8. Ating gusto sigurong Ilagay natin sa screen. natin screen yan, basahin din natin. Opo, awit. At bigyan natin ito ng lakas, Psalms o awit 34 verse 8. Kung ito ay Sabi rito, basahin na natin. sige, basahin natin. Hindi yata nila napansin. 34:8. O inyong subukan at tingnan na mabuti ang Panginoon. Maligaya ang tao na sa kanya'y nanganganlong. Opo. Ibig sabihin, talagang kung susunod tayo sa Kanya, yan ang binigay ng Panginoon sa atin. Sabi kasi nila, O see and taste that the Lord is good. Oh, yan. Ang ganda, Okay. no? Napakagandang pahiwatig niya sa Yes. atin ng ating Panginoon. Opo. At ang sabi dito, we are to meet people there they are, until we can teach how to prepare health reform. Wow. So kaya nga, pag pinag-usapan natin yung health reform ay ito'y holistic. Hindi lamang tumutukoy lamang sa isang bagay, sa tinatawag nating mga food o kung ano man ito, o expensive na mga pagkain, kundi ipinipresent lang natin yung proposition ng ating Panginoon regarding sa health reform diet. Yes. At yung health reform diet, Pastor, hindi lalabas sa church. Correct. Nasa loob ng church. Yun ang maganda yung binanggit mo, partner. Kasi sabi, maganda yung binanggit ni Pastor XP, health reform. Tara, lumabas tayo sa church. Mag-reform tayo. Reforma. Hindi kasi... Wala tayong binabanggit na ganyan, partner. Oo, kaya magandang maliwanag natin. Ang ganda po mag-reform diet. Pero sa loob ng church. Kasi may mga... Nung isang araw, may mga naghahamon sa akin ng Debate, naghamon ng report. Ano ba kayo? Mga SDARM kami. Ang sabi niya. Oh, yun nga. Saan sa Biblia ang ganito? Sabi ko, wala namang sinabi ang si Mrs. White na lumabas kayo para mag-reform. Nasa loob. Ganda, partner. Pinopromote. Nakalimutan nila at hindi nila napansin na pinopromote natin ang health. Health reform sa loob ng church. Christian. Pwede Maliwanag naman. Pwede ka namang maging healthy at kumain ng i-reform mo yung original diet mo. Nasa loob ka ng church. At sabi nga, binanggit ko kanina na yung pag-health reform is not a burden. Yan. Kasi pagka naging burden yan, pabigat para sa iyo ay mahirap talaga mangyari. Kaya sa atin, sa ating inside the church, ang health reform ay ipinapayo at ibinibigay, hindi mandated, hindi mandato. Because we have a choice. Yes, At, pero lagi ipinapayo. pero nandyan yan lagi. Hindi yan pwedeng mawala. Kasi yan ang Ipinapayo, ipinapaalala, Correct. itinuturo, pero hindi sa pilitan. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi sa pilitan. Opo. At least, ating ipinaalala, in-inform, at nang malaman nila. Malaman nila. Okay. Yes, So, opo. thank you very much. Nakita natin yun. Ang pangatlo na letra ay Oo nga, letter kasi S. ang bilis ng oras Bilis, natin. ay serve in strength. Ang number 1, reflect His image. Oo. Number 2 ay Eat to live. eat to live. And then number 3 ay serve in strength. Aba. Strength. Ibig sabihin, Opo. pag sinabing maglingkod tayo na may kalakasan, ay papaano nga ba? Ang sabi dito, yung
renewal ng strength ay dapat may kasama talagang exercise. Wow. Yung para hindi lamang yan sa Physical exercise. physical exercise, napakahalaga yun eh. Opo. Kaya ang pinapayo dito sa Serve in Strength ay physical activity. Yes. Magkaroon tayo ng physical activity at i-promote natin yung laging siyang masaya at maligaya. Ayan. O kaya Yung pala, meaningful life, Opo. connection sa tao ay mahalaga rin. ayan. Kaya pala, Pastor, mayroon tayong tinatawag na physical activity Yes. pagka Martes at Huwebes. Hindi yung solo ka lang na oo. kasi malaga yung socialization. Iba yung nakakaismal ka, Yan, nakakangiti ka. yung pag hindi ka makatama sa bola doon sa pigil mo. Di ba? Matatawa ka kasi enjoy tayo. pinagtatawa na tayo eh. Imagine na yung ating ginagawang volleyball, sa dami Yes. ng magkabilaan, 10-10 na yata, may lumulusot pa bola eh. Oh, yung anim-anim, 12-12 sa akin. Dusi-dusi na, pero lusot pa rin yung bola. Kaya paano nangyari ito? O, ibig sabihin talaga, Nagdadala ng enjoyment. nagdadala Yan. ng Kaya nga sabi ito ay, focus doon sa hindi self-service lang. Correct. Dapat Oo. ay nakapokus ka sa pangkalahatan at Yes. pangmaramihan para lahat ay ma-involve. Kaya serving others, promote health and Yes. joy, sabi dito. Oho. At ito ang maganda, nakakakunik ka pa ng maganda sa community at sila din naman ay makakilala at yung ating misyon Correct. na may kinalaman sa nais ng Panginoon na sila ay maging maayos din at magandang kalagayan ng kapangatawan ay naibibigay din natin. Yung reflection Yes. ng ating kalakasan na isisir natin sa iba. Tama. Kasi happiness is medicine. Yes, opo. Kaya kung babasahin natin yung awit, Isaiah Opo. 40:31, maganda rin ito Sige nga, lagay natin sa screen. 40:31. Isaiah 40:31. It says, ito ang sinasabi. Isaiah 40:31. 40:31. O kaya ay Galatians 5:13 kung hindi mo nakita. Nasa Isaiah? Basahin na lang natin. Sige. Okay. Isaiah 40:31. So ito po ang Okay. Yan. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Yan. Marin yung strength. Yes. Sila'y magpailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Wow. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila lalakad at hindi manghihina. Ganda lang. Sino yun? Yung mga naghihintay sa Panginoon. Ay, yung salita naghihintay, Adventist yun eh. Kaya yun yung privilege eh. Yes, Nakikita what a natin doon sa privilege. pangalang yun. Oho. Kasi sa mga naghihintay, dapat ganito talaga Yes, ang itsura ng kanilang paglilingkod. Masigla. Talagang nagpapanibagong lakas sa pamagitan ng pag-share, pagkakaloob ng mabuting kalusugan. Serving each other. Yes, so yun Pastor. ang Opo. kagandahan doon. At ang pang-apat na ba tayo? Pang-apat. Sa letra ng S. acronym ng S, sunod sa S, sa ay restore T ay na. T. Ang sabi po dito, partner, ay trust the healer. Yun. Oo, kasi walang ibang healer talaga. Oo. eh. Ibig sabihin- the greatest. Yes, trust the healer. Nang ibig sabihin ng trust the healer, rest in secret, trusting God, relieve emotional burdens and promotes healing, recovery, faith, and under stress. Yun. Kapag ikaw ay nagtiwala na siya lang talaga ang pinakamahusay at pinakamagaling na tagapagpabalik ng kalakasan natin, Opo. ay di tayo nagkakaroon ng magandang itsura. So God Opo. offers perfect peace to those who mind rest in Him. Yun. And yung ating binibigay dito sa trust healer, maganda talaga yung ating tinatawag na mental health, and stress management, and spiritual resilience ay naandun din lagi. Kaya Ayun, isusunod na mga pagkakataon, partner, ay pag-uusapan din natin yung mental health, stress management, and spiritual resilience. Yes. Hihimahin din natin yan. Gaano ba kahalaga sa istura, sa kalagayan ng tao ang mental health. Yes, So, opo. yan yung aming pinag-usapan doon sa Davao. At talagang nagkakaroon ngayon ng, kumbaga, kumari makagawa tayo ng bylaws o laws Yes. nilalaman dito sa mental health. Partner. Opo. So, yun po. At siyempre, ang binabanggit dito, ang ating first duty, pag sinabing trust healer, na binibigay sa atin, Yes. ang first duty natin towards God ay yung fellow being is that self-development, kundi ito ay meron tayong spend time sa iba na i-establish natin yung preservation ng ating physical and mental health. Kaya yung mahalaga po yung pagpreserba ng atin pong physical health at mental health sa iba, mga kapatid. Yes. Kaya mahalaga pala, Pastor, yung binabanggit mo na trust the healer. Yes. Kasi
pagka magtiwala ka sa sarili mo, wala ka magagawa. Wala talaga. At kung mayroon mang burden na dinadala mo, ipagkaloob mo sa Kanya. Bagitin na lang natin yung verse sa Awit 55:22 na ang sabi doon ay bring all your worries and cares to the Lord because He cares for you. For you. Yeah. Opo. Kaya malinaw talaga na bilang tayo ay binigyan ng kalakasan at pribilehyo ng Panginoon na sumiglat, lumakas din ang ating pangatawan, Opo. ay dito kailangan talaga nating ipopromote natin yung bahaging ito na maginhawahan din ng iba. Yan. Opo. Hindi lang pang sarili. Pang sarili. Yes. So, ang sunod, partner, ay letter O. Yes, Pastor. Ito ay tinatawag nating obey His call. Yan, ganda. Oo. Ganda to. Pag sinabing obey His call, lahat po tayo, saan man tayo, anumang relihiyon, anumang kinalalagyan natin, anumang uri tayo dito sa mundo, na nilikha ng Panginoon, ay Pinasusunod tayo. kumbaga, inaanyahan tayo talaga na. May panawagan. Ang panawagan ng may likha ay gayon na lamang para sa atin. Yes, opo. At ang sabi nito, yung obedience to God's is lifestyle principles Yes. leads to life. Wow. Kaya pagka yan ay nasunod natin, parang yung buhay mo ay yung direct na Yung direction mo. patutungan mo ay gumaganda. Yes. At siyempre, meron sinasabi dito, mga restriction. Yes, oo. Hindi lahat naman ay, kumbaga, bagaman inialo ng Panginoon na gawin mo ang hindi mabuti, pero may restriction sabi niyo. Opo. Yung bagaman ang free will and decision-making health laws ay naandyan. Yes. Pero laging ang pala ng Panginoon ay, come with me and I will give you rest. Yeah. And I will give you rest. Kaya yung intentional na bahagi ng tinatawag nating renewing of the minds, at yan ay mahalaga, naka-biblical din yan, nakalagay sa Romans 12:1. Yes, Okay, oo. basahin nga natin yung Romans 12:1. Nakalagay kasi doon sa Romans 12:1 ay, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your body as a living sacrifice, Opo. which is your reasonable service. Yes, Kaya opo. pag tinignan natin yon, talagang may kabanalan, may kahalagahan na tayo ay, kumbaga, ibinibigay natin sa Panginoon ang pinakamabuti nating magagawin. Yun ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yes, obey His call. Obey His call. Kaya kapag ka iyong i-place, ano po ito, yung obey His call, admit that we cannot change by ourselves. Correct. Kasi hindi talaga katulad ng iyong binanggit, partner, na hindi natin pwedeng ipagmalaki ang ating lakas at sarili nating kakayanan. Opo. Dahil siya naman ang nagsusupport, siya naman ang nagbibigay ng lahat. Kaya Correct. Opo. i-admit natin sa sarili natin na hindi natin kaya sa pamagitan ng ating sarili. Lalo na yung tinatawag nating health reform nga. Ang health reform ay hindi talaga madaling gawin. Pero sabi ng Panginoon, hindi ka namin iiwan. Yan. Narito akong palagi. At ang sabi dito, ask God specifically helps us once you have done your part, God will do what you can. Yeah. Ang ganda, no? And then act something. Act something. Talagang ibig sabihin ay intentional. Ibig sabihin, act something. Faith is demonstrated by an action. Yes. Kaya ang tawag na faith in action. Faith in Yan. action. Kasi Faith pag- that works. Opo. That works. And then plan for specific strategies for meeting and overwhelming urge. Yeah. Ibig sabihin talagang hindi po pwedeng wala rin tayong plano na umasa lang tayo sa iba. Sabi natin, ay, maganda yun ah. Ako yung susunod. Hindi ganun eh. Iba talaga yung mismong ikaw ang nag-isip sa sarili mo na ikaw ay sumunod para sa kagandahan ng iyong kalagayan. So, yun po. Martel. Yes. So makita natin doon, Pastor, no, napakalaga yung obey His call. Yeah. At may binanggit kayo doon kanina, Pastor, na may limitation at mga restriction. Yes. Ang Panginoon hindi ka pipilitin, Yes. pero meron siyang invitation. And then, higit sa lahat, yung mga, bagaman may freedom of choice tayo, ang freedom of choice na yan, hindi yan ibinigay ng Panginoon para abusuhin. Correct. Meron Oo. pa ring consequences. Tama. Apo, may consequences. Kaya ang panawagan ng Panginoon hindi para sa kasamaan, kundi para sa ikabubuti natin. Yeah, so po, Yes, yun yung ating binabanggit doon sa Romans 12:1 at yung sa kasunod gusto ko ring idiin yun eh. Yung verse 2 na
huwag na kayong conform. makiayon Yeah. sa sanlibutan ito, kundi mag-iba na kayo Pag-iisip. ng inyong pag-iisip. Para malaman natin kung ano yung kaaya-aya, Correct. mabuti at magbigay ng malaman natin ang lubos na kalooban ng Panginoon. Ganda, no po. Kaya napakahalaga po na isubmit natin yung Yes. sarili na panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. At yung last, Pastor, Ito bago tayo ang pinakang magtapos. last ay ito po, napakaganda. Dalawa na yan. Yung pinagsama na yung R at saka E. Restore, yan po yan. Ang sabi po ay rejoice in restoration and eternity. Ayun. Ang ganda, Pag sinabing rejoice in restoration and eternity, mga minamahal natin mga kaibigan, God calls not only to be healed, but to be healers. Ang ganda. Ang galing, no? And restored life testifies of His power. Yan. At tayo ay lagi nakapokus sa tinatawag na wholeness and lifestyle witness. Ayan. Kaya pala maging living witness tayo Yes, so doon sa karanasan natin kasama ang Panginoon. Kaya nga sabi niya, hindi lang tayo dapat na gumagaling, nare-restored, kundi tayo rin Maging ay instrumento. ginagamit na instrumento sa maging healers o maging tagapagpagaling din ng iba. Correct. Bagaman na ang tunay na tagapagpagaling nga ang Panginoon. Pero sinasabi We dito, can be an instrument. instrument na gagamitin ng Panginoon. Kaya kung babasahin natin yung 3 John, yan, 3 John 1:2. At tayo naman ay malapit-lapit na rin tapos. Ang sabi doon, Ang sabi po ng 3 John 1:2, ito ay isang matinding panalangin yes, ng isang apostol. ng apostol. Ang ganda, no? Mayroon siyang care, malasakit sa Correct. kanyang kapatiran. Yun ang kanyang kwan talaga na nais na mangyari din sa bawat isa sa atin. At ito ay isang tinitingnan ng Panginoon na napakagandang kumbaga halimbawa sa mga tinawagan ng Panginoon sa kanyang sumusunod sa kanya. At ang sabi nga dito, 3 John 1:2, Apo. minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka Amen. at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Yan. Dalawa yan. Kaya yung kalagayan natin, ano, yung physical na anyo at yung tinatawag na souls natin, yung tinatawag na pagkatao natin, ay dapat nasa kalagayang mabuti rin. Yes. Opo. Kaya mahalaga po, mga minamahal natin mga kaibigan at mga kapatid, na yung pag-restore na ginawa ng Panginoon sa atin ay hindi lamang sa isang pagkakataon, Opo. kundi ito ang sabi ay hindi lang din dito sa lupa, kundi ito'y panghabang buhay at habang panahon. And eternity. Amen. Talagang yun po ang ano natin. Opo. Kaya nga sabi rin ay rejoice in restoration and eternity. Sapagkat we will experience an everlasting joy. Yeah. No? When we experience that restoration na gagawin ng ating Panginoon. Correct, Pastor. Oo. Kaya napakaganda. Kaya nga, perfection in everything should be the goal of the child of God. Wow, Oh, ang ganda na ganda, po. no? And he must do his best achievement that the goal according to the capacity, power that God has provided him. Amen. Ang ganda yan ang gusto kong ipahayag na tayo bilang mga lingkod ng Panginoon Opo. ay number one, ginawa niya ng paraan na restore. Yes. At dahil doon ay kailangan naman nating act something Yan. na makapagbibigay luwalhati sa ating Panginoon. Kaya ang sabi dito, when you are restored, strength thy brethren. Ayun. Ayan ang sabi doon kasi sa Luke, ito, last na talata siguro nating babasahin. Sige nga. Lucas 22 verse 32. Kaya Luke 22 verse 32. Maganda siguro nating i-share din ito natin sa ating mga kapatid. Ang Luke 22 verse 32. Opo. Subalit ako ay nananalangin para sa iyo upang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Yes. Kung makakabalik ka ng muli, ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. Kapatid, ang ganda, no? Kaya Oo, talagang merong, malinaw na malinaw courage ba? ito. Merong encouragement na ginagawa sa atin. Kaya nga sa ating pagtatapos, partner, Opo. be a restorer. Amen. Amen. Ang Pagpalain ganda. po tayo Opo. ng ating Panginoon sa ating mga tagusubaybay at ating mga tagapakinig. Amen. At thank you, Pastor. Ulitin natin yung acronym noong restore. Yeah. Yung R ay reflect His image. Yes, opo. And then ang letter E ay eat to live. And then
S, I serve in strength. Ganda, no? Letter T, I trust the healer, no, sa ating Panginoon. Opo. Letter O, I obey His call. Yeah. And then yung RE sa R at saka E, rejoice in restoration in eternity. And kapag naranasan natin yon, mga minamahal, abay napakaganda. Ano po? Kaya when you experience, no, the tinatawag nating the restoration of your health, be a restorer. Ayan, ang ganda, no? Yan ang magiging bunga eh. Yes, Restore opo. tayo, mga Because kapatid. you experience, no? Yeah. You experience the restoration of your health. Kaya nga, may binabanggit, Pastor, na be a living witness. Yes, Doon sa karanasan na yun. Kaya yun ang magandang bagay na nais ng Panginoon sa atin, na makita yung ikaw ay na-restore niya, pero hindi mo napabayaan. Correct. Naging consistent ka din doon dahil tinanggap mo din naman siya, so dapat maging restorer ka din. Yun Correct. ang nais ng Panginoon Kumbaga, sa atin. blessed ka, be a blessing. Be a blessing. Ayun. Ang ganda, Pastor. So yun po, mga kapatid, maraming salamat sa atin pong programang ito. Ayan. Salamat, Pastor XP, at sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat. I hope na kayo'y natuto at may mga natutunang mga mahalagang bagay sa ating pag-aaral. Bago tayo magtapos, tayo manalangin. Amang Banal, we thank you and we praise you for your presence na aming naranasan. At sa guidance, Panginoon, I pray na ang aming mga napag-aaralan at naibahagi naging pagpapalat kapakinabang sa bawat isa, lalo sa aming mga taga-subaybay. Patuloy na gamitin ang programang ito maghatid na mabuting balita ng pangkalusugan sa bawat miyembro ng tahanan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga minamahal na mga suking taga-subaybay, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. At I hope na nakinabang kayo at naging pagpapalang ating paglilingkod sa inyo. Sa pangalan ng ating programang Heal Thy Lifestyle, kasama natin ating mga technician, Brother Alpha Bihay, Sister Ashley, of course, ang aking may bahay si Ate Dan, at ang aking kapartner, ang ating minamahal na Director ng Health, Pastor XP Figalan. Maraming salamat po. Ito ang yung lingkod kay Kristo, Pastor Joel Arsenal, na nagsasabing, laging tatandaan, ang kalusugan ay kayamanan. God bless you.